Isa sa pinaka-kontrobersyal na tanong ngayon, saan ka papani? Sa Israel ba? O sa Palestine? Pero ang tanong dapat, ano ang katotohanan? Sa video na ito, tatalakayin natin ang kasaysayan, pananampalataya at politika na bumabalot sa sigalot sa gitnang silangan. Hindi para manghatol, kundi para unawain. Tara at pag-usapan natin yan. Hello guys, welcome to Davao Mansi TV. Kung bago ka lang sa page natin, don't forget to follow, like, and share. At paki-subscribe na rin sa ating YouTube channel, Davao Mansi TV. Bakit maraming kalaban ang Israel? Maraming kalaban ang Israel dahil sa komplikadong kasaysayan, relihiyon, politika, at teritoryo. Narito ang mga pangunahing dahilan. Una, pag-angkin sa lupain o territorial dispute. Ang Israel at ang mga bansang Arabo, lalo na ang mga Palestino, ay parihong nag-aangkin sa lupain na tinatawag na Holy Land. Noong 1948, nang itinatag ang modernong estado ng Israel, maraming Arabo ang naitaboy sa kanilang mga lupain. Ito ang naging simula ng tensyon at digmaan. Pangalawa, relihiyosong sigalot. Ang Jerusalem ay banal na lugar para sa Hudyo, Kristiyano, Muslim. Ang kontrol sa mga banal na lugar tulad ng Al-Aqsa Mosque, Islam, at Temple Mount ay Judaism, ay madalas na sanhi ng sagupaan. Pangatlo, kasaysayan ng digmaan. Simula nang itinatag ang Israel, ilang beses na itong nakipagdigma sa mga karatig bansa katulad ng Egypt, Jordan, Syria, Lebanon, at iba pa. Dahil dito, maraming bansang Arabo ang hindi kinilala ang Israel at naging kaaway nito. Pangapat, Palestinian-Israeli conflict. Ang mga Palestino ay nagnanais ng sariling estado sa West Bank at Gaza Strip. Pero may mga settlement na itinayo ng Israel doon. Ang grupo tulad ng Hamas sa Gaza ay tinuturing ang Israel bilang kalaban at kabaliktaran din. Panglima, pakikialam ng malalaking bansa. Ang Estados Unidos ay malapit na kalyado ng Israel. Dahil dito, may ibang bansa tulad ng Iran na kalaban ng US ang tumutuligsa rin sa Israel. Ang mga proxy wars at geopolitics ay nagpapalala sa sitwasyon. Panganim, ideolohiya at propaganda. Sa ibang bansa, ang Israel ay tinitingnan bilang mananakop, lalo na sa mga Arab at Muslim majority countries. Ang pagkawatak-watak ng pananaw tungkol sa karapatan sa lupain ay lumilikha ng sama ng loob at karahasan. Timeline ng sigalot sa Israel at mga kalaban nito. Bago ang 1948, panahon ng Ottoman at British rule, ang lupain ng Palestine ay bahagi ng Ottoman Empire or Muslim Empire. Pagkatapos ng World War I, inangkin ito ng British or British Mandate of Palestine. Dumarami ang mga Hudyo sa lupain ito, dala ng Zionist movement. Layunin nilang bumalik sa bansang ipinangako sa kanila sa Biblia. In 1947, UN Partition Plan. Iminungkahi ng United Nations na hatiin ang Palestine, isang estado para sa Hudyo, Israel, isang estado para sa mga Arabo, Palestinian. Tinanggap ng mga Hudyo, ngunit tinanggihan ng mga Arabo. In 1956, Suez Crisis. Nakisangkot ang Israel sa digmaan laban sa Egypt dahil sa kontrol sa Suez Canal. Lumala ang tensyon sa rehiyon. In 1967,
Six-Day War. Nauna ang Israel sa pag-atake laban sa Egypt, Jordan at Syria. Sinakop ng Israel ang West Bank, Gaza Strip, Sinai Peninsula at Golan Heights. Ito ang naging dahilan ng patuloy na galit ng mga kalapit bansa simula ng Israeli occupation. In 1973, Yom Kippur War, Egypt at Syria umatake sa Israel sa araw ng Jewish holiday. Matinding labanan pero nanatiling buo ang Israel. In 1987 and 2000, First and Second Intifada, pag-aalsa ng mga Palestino laban sa Israeli occupation. Maraming karahasan sa West Bank at Gaza. Hamas, isang militanteng grupong Islamic, lumitaw at naging kalaban ng Israel. In 1993, Oslo Accords, pag-uusap para sa kapayapaan sa pagitan ng Israel at Palestine. Nagkaroon ng pansamantalang pag-asa sa kapayapaan pero bumagsak rin dahil sa kawalan ng tiwala at karahasan. In 2006, Hamas versus Israel. Nanalo ang Hamas sa halalan sa Gaza. Tinuturing itong teroristang grupo ng Israel at Western countries. Sunod-sunod na giyera sa pagitan ng Hamas at Israel sa 2008, 2012, 2014, 2021, and 2023. Kasalukuyan, patuloy ang sigalot. Mga militante sa Gaza, lalo na Hamas, laban sa Israel, tensyon sa West Bank, panibagong pakikialam ng mga bansang tulad ng Iran, kaalyado ng Hamas at Hezbollah. Marami pa ring bansa ang hindi kinikilala ang Israel. Summary, ang Israel ay may maraming kalaban dahil sa agawan sa lupa, pagbabalik ng mga Hudyo sa lupain, pagkatakboy sa mga Palestino, pananakop sa mga teritoryo, relihiyosong banggaan, pandaigdigang alyansa at interes. Bilang Kristiyano o manampalataya, hindi tayo basta papanig sa bansa o grupo kundi sa katotohanan at kalooban ng Diyos. Ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan, katarungan at habag. Blessed are the peacemakers, for they shall be called children of God. In the book of Matthew chapter 5 verse 9. Sa halip na pumili ng panig sa politika, ang Kristiyanong pananaw ay manalangin para sa kapayapaan at tumayo para sa katarungan, both for Jews and Palestinians. Hindi porket Israel ay bayan ng Diyos sa Biblia, ay laging tama ang ginagawa nila sa kasalukuyang panahon. Bilang Pilipino, neutral na mamamayan, ang Pilipinas ay kadalasang neutral sa mga international conflicts, pero nananawagan ng kapayapaan. Hindi natin obligasyon na mamili ng panig, maliban kung tayo ay bahagi ng diplomatic mission o international peacekeeping sa loob ng pananampalataya. Kung ang tanong mo ay kanino tayo papanig sa spiritual battle, papanig tayo kay Kristo. He who is not with me is against me. Luke 11:23. Choose this day whom you will serve, but as for me and my house, we will serve the Lord. Joshua 24:15. Thank you so much for watching, and God bless us all.